bakit pinabagsak nila si General Torre as PNP Director General sa loob lang ng wala pang 3 buwan mula ng June 2 nang i-appoint ito at tinanggal nitong August 25, 26 pumutok ang balita kahapon yan. Ano ang dahilan? Kung meron kasing ibang posisyon o trabahong ibibigay kay General Torre na higit na kakailanganin, bakit kailangan pa siyang sibakin? Bakit kailangan pa siyang siraan? Yung sinibak, tinanggal bigla. Yung siraan ay yung sinasabing hindi sumunod sa may kaugnayan sa Napolcom at sa DILG. Hindi sila nagkasundo. Ay di ba paninira yan? Pwede naman pag-usapan. Sabi nga ni General Torre, nagkaayos na sila pero naging ground pa rin yun para sibakin. So sa ayaw at sa gusto ng mga taong gumawa, si Torre ay sinibak. Si Torre ay winasak. Si Torre, General Torre, ay pinabagsak sa pwesto. Ano ang dahilan? Kung bibigyan nyo ng trabaho at kailangan nyo, bakit kailangan pansirain ng isang tao? Pwede namang maging suwabe o smooth ang kanyang pagre-resign nang hindi biglaan. Marami namang paraan sa tamang pagre-resign. Di ba? Pwede namang resignation para dahil sa bagong posisyon. Pwede namang kausapin ng maayos at hindi biglaan. Hindi yung nalaman ng taong bayan na meron ng order, wala man lang warning, ni hindi na pag-usapan ng ilang oras o araw man lang na pwede siyang mapalitan. Walang ganun. Bigla-bigla na lang merong order na siya tinatanggal na. So, yan ay isang marahas na aksyon pero pinanindigan ng gobyerno. So, ano yun? Ngayon, kung bibigyan ng bagong posisyon, bakit kailangan pansiraan? Pwede namang marami namang paraan. May kasabihan tayo, pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya ako naniniwala, personal na opinion ko ito. Kung o-opera nyo ng bagong posisyon at yun naman ang aking nakuha ng impormasyon, bibigyan ng ibang posisyon, ay talagang pag-iisipang mabuti yan kung tatanggapin pa hindi. Kung bibigyan nyo ng posisyon, ay dapat maayos ang pagkakaalis, smooth transition, maayos na pagtanggal sa kanya o pagkakaalis sa kanya. Pero yung biglaan, ay mahirap yan. Sino kaya ang nasa likod nito? Tanong lang ho, ayaw kong aminin at wala naman akong aminin. Tinatanong ko rin, sinong nasa likod nito? Biktima si Torre ng matinding galawan sa loob ng gobyerno. Matinding personalan, matinding inggitan, matinding siraan, matinding laglagan, kaya siya nalaglag. Mahirap pumasok sa gobyerno talaga. Pag gumawa ka ng hakbang na aayon sa iyong trabaho at batas na iyong paniniwala, malalaglag ka. Kung wala ka namang gagawin, malalaglag ka rin, matatanggal ka rin. Hirap, no? Dapat, di ba ating paniniwala, ang pulis ay non-partisan, professional na organization. Yan din ang aking paniniwala. Dito ba sa nangyaring ito? Nasaan ang non-partisan dito? Nasaan ang pagiging professional organization kung basta-basta na lang sisibakin ang nasa pwesto? Kaya sana dagdagan ng Malacanang ang paliwanag tungkol dito. Dahil si Secretary Remulla kahapon doon sa press conference, lahat ipinasa sa Malacanang. Ang mga sensitibong tanong, bakit tinanggal? Ano ang basihan? Sabi niya, ang Office of the President ang nag-decide yan. Ang Pangulo lang ang merong kapangyarihan para palitan niya. Ang daming tanong na ipinasa sa Malacanang. Hindi man lang sinalo ni Secretary Remulla si Pangulong Marcos. Hindi rin niya sinalo si General Torre. Totally ang ginawa ni Remulla, announcement lang na tinanggal, pinalitan. Kagad-agad nagpanumpana siya na susunod. Parang kudita yung ginawa eh. Announcement na tinanggal, pagkatapos meron agad kapalit. Walang explanation malinaw kung bakit tinanggal.
tapos umiwas pa nga sa tanong at ipinasa sa Pangulo ang issue. Di ba dapat ang Cabinet Secretary, by the authority of the President, dapat anuman ang problema ng iyong departamento, akuin mo, panagutan mo, huwag mong idamay ang Pangulo, huwag mong ipitin ang Pangulo, isalba mo ang punong ehekutibo, ang Pangulo, bilang Cabinet Secretary, Office of the President. Yun ang aking paniniwala eh. Pero dun sa aking nakita at nadinig at aking personal assessment, personal na opinion, hindi isinalba ni Secretary. Sa halip, ipinasa niya ang lahat ng tanong at lahat ng aksyon at desisyon. Aba, bakit ganon? Di ba ang Cabinet Secretary ay Office of the President? Kaya nga mayroong division of labor sa gobyerno. Bawat department may secretary. Lahat yan mayroong responsibility and accountability. Transparency, responsibility, and accountability. Inilagay ka ng Pangulo, panindigan mo ang trabaho mo. Pero ang ginawa ni Secretary, bakit hindi niya inako kung ano ang problema? Bakit hindi niya inako kung ano ang naging desisyon? Bakit ipinasa niya sa Pangulo ang lahat? Basta sinabi niya, isa lang na naging basihan ng pagkatanggal kay Torre ay doon sa Napolcom Resolution. Ay siya ang chairman nun eh. Tapos kung anong basihan ng pagtanggal, anong plano kay Torre, lahat daw ang Pangulo na ang bahalang sumagot. Pati yung pagtanggal, kung anong dahil ang pagtanggal. Bakit? Ang superior, immediate boss ng PNP chief ay walang iba kung hindi ang secretary at chairman ng National Police Commission, Department of Interior and Local Government. Ang Pangulo ay dapat tatanggap lang na recommendation at suggestion, then ang Pangulo ang magde-decide, then ang mag-i-implement Cabinet Secretary na merong control and supervision doon sa isang departamento. Ganon dapat eh. Bakit ipinasa lahat? Kawawa naman ang ating Pangulo. Dapat sinasado, dapat pinagtatanggol, dapat idinidepensa, dapat pinaninindigan ng Cabinet Secretary kung ano ang desisyon ng Pangulo. Huwag bigyan ng sakit ng ulo ang Pangulo. Huwag ilagay sa alanganin ng Pangulo. Huwag ilagay sa mahirap na sitwasyon ng Pangulo. Yan ang obligasyon ng Cabinet Secretary. Huwag niyong tanggapin ang posisyon kung hindi niyo kayang gawin yung ganon. Akin lang ho yung sariling opinion. Mga kaibigan, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ho maganda kapag lahat ipapasa sa Pangulo. Bakit maghuhugas kamay ang Cabinet Secretary? Bakit iiwas ang Cabinet Secretary sa kanyang responsibility and accountability sa mga sensitibong issue? Bakit lahat na lang ay ang Pangulo at ipapasa sa Pangulo? Tanong na hindi natin alam kung bakit nila ginagawa. Bahala na po kayo. Reaksyon, comment, malaya po kayo.